Exodo Kapitulo 9, ang ikalimang salot, ang pagkamatay ng mga hayop. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Faraon at sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh, ng Diyos ng mga Hebreo, na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo, paparusahan ko ng kakilakilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Egyptyo, ngunit isa mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras, bukas ito mangyayari. Kinabukasan, ginawa nga ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptyo, ngunit kahit isa'y walang namatay sa hayop ng mga Israelita. At nang petang na ng Faraon, wala nang namatay sa mga hayop ng mga Israelita. Ngunit nagmatigas pa rin ito at ayaw pa rin payagan ang mga Israelita. Ang ika-6 na salot, ang mga pigsa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatagtad ng mga pigsang nagnanaknak. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Faraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo at natagtad nga ng mga pigsang nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamangkero'y hindi na nakaharap kay Moises sapagkat sila may tagtad rin ng mga pigsang nagnanaknak. Samantala, ang Faraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Hindi nito pinansin ang mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Ang ika-7 salot, ang malakas na ulan ng yelo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umagang-umaga, pumunta ka sa Faraon. Sabihin mong iniuutos ko na payagan na niyang sumamba sa akin ang mga Israelita. Kapag hindi pa siya pumayag, magpapadala ako ng matinding salot sa kanya, sa kanyang mga tauhan at nasasakupan, upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Kung siya at ang buong bayan ay pinadalhan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan at sa gayo'y maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Ngunit hanggang ngayon hinahadlangan pa niya ang aking bayan, at ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya, bukas sa ganitong oras, pauulanan ko sila ng malalaking tipak ng yelo na walang kasanglakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop, sapagkat lahat ng bagsakan nito ay mamamatay. Ang ibang tauhan ng Faraon ay natakot sa ipinasabi ni Yahweh kaya pinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop ngunit ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at uulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto, at babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas, pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod. Gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog at umulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto. Malakas na malakas ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagkidlat. Ito ang pinakamalakas na pag-ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao man o hayop. Nasalanta ang lahat ng mabagsakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang Goshen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi naulanan ng yelong ito. Kaya, ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Yahweh. Siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ang mali. Ipanalangin ninyo kami sa kanya sapagkat hirap na kami sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sa malalakas na kulog. Ipinapangako kong kayo'y papayagan ko ng umalis sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Moises, pagkalabas ko ng lungsod, mananalangin ako kay Yahweh. Mawawala ang mga kulog at titigil ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Sa gayo'y malalaman ninyo na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig, kahit alam kong kayo at ang inyong mga tauhan ay hindi pa natatakot sa Panginoong Yahweh. Ang mga tanim na lino at ang mga sebada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sebada at namumulaklak na ang lino. Ngunit hindi napinsala ang trigo at ang especially elte sapagkat huling tumubo ang mga ito. Umalis si Moises at lumabas ng lungsod. Nanalangin siya kay Yahweh at tumigil ang kulog, ang ulan at ang pagbagsak ng malalaking tipak ng yelo. Nang makita ng Faraon na tumigil na ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Dahil dito, muli siyang nagkasala pati ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises.